GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, naglabas po ang pag-asa ng maagang babala sa pamumuno ng El Nino ngayong buwan o sa buwan ng Marso. Alamin po natin yan mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Yes, Ivan. Mang Tani, ano po ba itong El Nino phenomenon? Pakipaliwanag sa ating mga kapuso at anong ibig sabihin pag sinasabing weak El Nino? Yes, Ivan. Yung El Nino ay yung pansamantalang pag-init o yung abnormal na pag-init ng dagat dito sa may ilang bahagi ng malaking ng karagatang Pasipiko, dyan sa may South America. So dyan normally ay malamig ang tubig dagat, pero pag uminit yan, nagkakaroon naman ng paglamig yung temperatura ng dagat dito sa may Pilipinas. So kapag malamig ang tubig dagat mo, mas mahina yung ulan. Samantalang doon sa lugar na mayroong mas mainit na tubig dagat, doon napupunta yung pag-ulan. So kapag may El Nino, dito sa atin, mababa ang dami ng ulan, kaya yan yung nagdudulot ngayon ng kawalan ng tubig o yung tinatawag nating drought condition. At sa taya ng pag-asa, Ivan, mga kapuso, posibleng aabot po sa 33 mga probinsya, kasama na ang Metro Manila, na makakaranas o posibleng makaranas ng drought o tagtuyot sa pagtatapos ng Mayo. Yan ay kung tuloy-tuloy na hindi magkakaroon ng maraming pagulan. At pinaghahandaan na rin mga kapuso ang sektor ng agrikultura na posibleng maapektuhan nitong El Nino. At hindi lamang agrikultura yan, ang maraming sektor pa, Ivan. At yung level ng dam na kung saan pinababantayan din dahil posibleng magdulot po yung mababang level ng tubig ng mga brownout at pagkaantala ng serbisyo ng tubig, Ivan. Mang Tani, may El Nino, ang sabi ng pag-asa, posibleng mamuo yung El Nino ngayong buwan, pero meron din daw papasok na bagyo si Wutip ba yun? Yes, Wutip. So ano, magdadala ba ng ulan itong si Wutip at pwedeng ma-cushion, ika nga, yung epekto ng El Nino? Tama yun, Ivan. Ang unang tanong kasi, bakit gano'n El Nino tapos mayroong bagyo? Hindi nangangulo, Ivan, na kapag may El Nino, bawal nang magkabagyo. Pero pa rin magkakabagyo mga kapuso dyan sa may Pacific Ocean at itong binabantayan natin, hindi pa naman tayo sigurado kung ito ay papasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero kung ito ay papasok, posibleng magdala ng pag-ulan at kapag nagdala ng pag-ulan, yung tinatawag mong pwedeng cushion yan, so posible yan. Pero sa ngayon, meron kasing ibang model na nagsasabing hindi yan papasok at may mga numerical models naman na nagsasabing papasok. Pero ngayon kasi, Ivan, dahil lalakas yung hangin amihan, kahit pumasok yan, may isang senaryo na hihina siya bago lumapit sa Pilipinas. So, posibleng humina yan at hindi magdulot ng pag-ulan na pwedeng magdulot o magsabi na makakaapekto yan doon sa mga ilang lugar kasi dito sa Pilipinas na kahit hindi pa nangyayari El Nino, meron ng naranasang tagtuyot, Ivan. Itong El Nino, Mang Tani, gaano katagal, magtatagal ito na mararanasan natin? Ang nakikita ng pag-asa, hindi ito magtatagal. Sa ngayon, posibleng hanggang Hunyo lamang nitong taong ito. Pero ang isang nakikita nila, Ivan, pwedeng matatapos ito, pero muling babalik bago matapos ang taon. So, ito yung babantayan natin. At mga kapuso, Ivan, yung pag sinasabi nating matatapos yung El Nino, yan yung pagbalik sa normal ng temperatura ng dagat. Pero parang plancha yan. Kahit tinanggal mo na sa saksakan yan, meron pa ring init. Kaya kahit sabihin natin tapos na sa Hunyo, meron pa ring posibleng epekto yan sa ilang bahagi ng ating bansa. Kaya mga kapuso, dapat pong manatili tayong I am ready at paghandaan natin kahit sinasabing weak El Nino lamang ito, Ivan. Mang Tani, para sa ating mga kapuso, sa kanilang mga tahanan siguro, ano bang pwede nilang gawing paghahanda? Yes, dito Ivan, sa paparating na El Nino. Opo, hindi lamang po gobyerno ang dapat maghanda. Tayo, pwede tayong paghandaan dahil nabanggit natin kanina, pwedeng bumaba yung level ng tubig sa mga dam. At dito sa Metro Manila, ang pinagkukunan natin yung Angat Dam. So ngayon pa lamang siguro, Ivan, yung pagtitipid ng tubig, isa yan sa posibleng magawa at mai-contribute ng ating mga kapuso para maibsan o mabawasan itong epekto ng hinihintay natin na El Nino. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.